Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng We Are Negros. Ito ang title. Senator Ping Lacson. Mga lumahok sa flood control hearing posibleng maharap sa cyber libel. Ikinasa ni Senator Panfilo Lacson na posibleng maharap sa kasong cyber libel at iba pang kriminal na kaso ang mga lumahok sa kontrobersyal na pagdinig kaugnay ng flood control issue. Ayon kay Lacson, hindi automatikong saklaw ng parliamentary immunity ang mga pahayag na ginawa sa naturang pagdinig kahit pa ito ay dinaluhan ng mga senador. Giit niya maaring managot ang sinumang mapatutunayang nagpakalat ng maling impormasyon o mapanirang pahayag sa loob ng nasabing proseso. Patuloy namang pinag-uusapan sa Senado ang usapin hinggil sa saklaw na kapangyarihan at pananagutan ng mga opisyal na lumahok sa pagdinig. Ayan. So, ang sinasabi ni Senator Lacson, yung June 4 na hearing ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, lalo na yung Brave 18, yan, hindi daw sila saklaw sa parliamentary immunity. Actually, ang dami na nilang kaso eh. Palagay ko, immaterial na yan. Tanggap na nila, it's their badge of honor, yung kaliwat kanan na pagsampa ng kaso. Ang pinakaletes kong na-monitor, si Senator Erwin Tulfo, nagsampa na ng kaso laban sa 3 Marines, kasama na si Atty. Baligon. Grave oral defamation. Yan, sampa ng kaso. So ngayong June 11, mayroon na naman. So, expected, nandyan ulit yung Brave 18 Marines. So, if that's the price na risk na tatanggapin nila for exposing yung katotohanan na lalaman nila, I think they are ready. More than enough. Sinsilyo na lang yan. Hindi nga sila natakot yung bala. Kasi mga Marines yan. Grabing labanan ng Marines. Grabe pag lumaban ang Marines. Walang cover-cover ang mayan. Hindi gumagapang. Lusob lang ng lusob sa kampo ng kalaban. Kaya kung napagtagumpayan nila yung live bullets fired at them, kaso pa, bahala. Sabi nga nila, yung isa nung June 4 na hearing, dadalhin namin sa aming libingan itong ginawa namin. We are ready to die for it. Ganyan na. Do or die. May kasabihan kaming ganyan sa military. May isang infantry battalion, if I'm not mistaken, 17th Infantry Battalion. Ang motto nila is do or die. Ayan. So ginawa na nila yan. Napasubo na sila, laban nila, they will die with their boots on, fighting for what they know is right. Kaya sige, kasuhan nyo to the max. Total, nandiyan naman si Atty. Baligon. Ang kailangan lang nila is, kasi pamasahe kung saan-saan korte o piskal yung they need financial support. At again, salamat sa inyong pagtulong, yung ating fund drive. Nakaipon tayo ng 125,000 pesos. 2 days ago na ipadala ko na. As of yesterday, meron pang 25,000 na bagong pasok. I don't know as of now kung magkano ang naidagdag. So sa mga gustong tumulong, voluntary lang, kahit 5 pesos, 10, 15, 20, okay na yan. Maraming nagpadala, nakakatawa, nakakataba ng puso. Maraming nagpapadala, 5, 10, 15, 20, 50.
nararamdaman ko yung sincerity nila sa pagpapadala kahit hirap na hirap sa buhay. Di bale, padala tayo kahit konti. O, yung konti na ipon, kaya nakapadala tayo ng malaking amount. So dito po, ito yung available na GCash number. 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry. E as in Eagle. V, Victor, A-N. Ivan Henry. Subukan nyo kung makalusot. Kung minsan daw, hindi makakalusot. Anyway, ayan. Mahaba-habang labanan ito. Kasi, may mga puwersa. Alam nyo naman, yung mga tumanggap ng mali-maleta, takot sila eh. They are trying their best na pigilan. Kaya lang, ayaw namang magpapigil nitong Brave 18 Marines. Come what may, kahit anong ibato nyo sa kanila. Sa ngayon, meron ng, sabi ni Atty. Baligod, meron ng pundong inilabas. Binigay nila sa isang tao, isang grupo, na gagawa ng black ops o black propaganda. Sisirain at sisirahin ang credibility ng Brave 18 Marines at saka si Atty. Baligod. Kaya yan, tinawag na nilang kargador. Ano pa? Hindi yan mga bayani. Mga na-discharge. So what kung na-discharge? Alam ko yan, yung dishonorable discharge. Hindi naman ibig sabihin masama ka kahit dishonorable. Ibig sabihin yan, sa experience ko, maraming army soldiers namin noon nag-awol, absent without official leave. Kayang nangyari, dishonorable discharge. Bakit ang isang sundalo mag-awol? Karamihan because of family. Kung nagka-problema ang pamilya, maaburido na yung sundalo, paano niya tulungan yung kanyang pamilya? Hindi siya makauwi, mag-awol na lang yung sundalo kasi gusto niyang i-priority yung pamilya niya. Kaya hindi lahat ng na-dishonorable discharge na sundalo ay masasama. May mga mararangal dyan. And I believe itong Brave 18, yung dishonorable discharge, wala pong problema sa akin. Okay, so tingnan natin yung reaction dito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa... Sandali, may tumatawag. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan ng Mugiero. So una niya ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mao na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dari dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun. Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nadakot ka sa balay. Ipasa na. Ayun na, pag sa ulan sang. Sakton. Dito kas tayo. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatupod nga balay. Oh, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan kaya Isa? pa na atupang. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko to sa pagkaon.
pagkaon ra gyud. Sa punta nga dagan pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.